Dahil sa narinig sa kaibigan ay nakadama ng matinding inis si Juliana. Nagsasayang lang siya ng panahon dahil wala sa isip kong mag-boyfriend. Mariin niyang sabi. Siya ang mawawala ng konsentrasyon sa pag-aaral oras na niligawan niya ako. That's my friend, palaban! Komento ni Flor na natatawa. Kinabukasan na may hatid na naman itong balita sa kanya na nagpagalit sa kanya lalo. Ang yabang naman niya, gigil niyang sabi. Pero sigurado ka na sinabi niya nga yan? Oo naman, sa kanya ko mismo narinig na sinabi niyang hindi pa ipinapanganak ang babaeng tatanggi sa charm niya. Hindi ka raw exemption sa mga babaeng yun. Alam niya raw na katulad ka rin ng iba nating kaklase na naghahangad na mapag-ukulan niya ng pagtingin. Kunwari ka pa raw gayong halata naman daw sa mga kilos mo na may gusto ka sa kanya. Ang kapal naman niya, wika ni Juliana na namumula na ang muka. Sinabi pa nga niya na baka raw hindi pa nga siya nakakapagsalita ay sinagot mo na siya. Nadagdagan ng pamumula ng mukha niya lalo. Mabuti sana kung silang dalawa lang ni Flor ang naroon sa ilalim ng punong akasya. Ang kaso ay marami silang nag-umpukan doon. At lahat ay nag-react, kinantsawan siya. Nagpatuloy ang panggagatong sa kanya ni Flor. Pati naman ang iba pa nilang kaklase ay nagsalita na ng kung ano-ano. Pakiramdam niya ay nanlaki ang kanyang ulo sa sobrang galit. Kaya nang dumaan sa harapan nila si Noah ay tinawag niya ito at inaway. Napailing si Juliana. Hindi na niya matandaan ang mga linyang ginamit niya noong awayin niya si Noah. Basta ang naging malinaw lamang sa kanya ay ang sinabi niyang hindi niya ito papatulan. Kahit na ito na lamang ang matitirang lalaki sa mundo. Galit pa rin siguro siya sa akin. Ang naisaloob niya. Hindi kasi sila nagkabati hanggang sa matapos sila ng high school at magtungo ito sa Amerika. Tiningnan niya ang kinaroroonan ng binata. Nakatalikod dito sa kanya at tila walang balak na lumingon. Naiiling na tumindig siya at tinungo ang exit. Sa tingin mo ba naman, Juliana, tototohanin ng lola mong sinabi niyang yun? Tanong sa kanya ni Angela habang pinagmasdan siyang palakad-lakad sa malawak na sala. Lalo siyang nabothered nang malamang bigo pa rin itong makahanap ng lalaki para sa kanya. Kahit babae ang lola ay may word of honor siya. Wika niya. Maraming beses na niyang napatunayan ang bagay na yon. Wala pang sinabi ang kanyang lola na binali nito. Kaya nga kahit masamang-masama na ang loob nito kay Donna ay hindi pa rin ito mapagkaitan ng suporta. Dahil iyon ang ipinangako nito sa kanilang namayapang mga magulang. Hindi ako pamilyar sa batas, Juliana. Pero ang alam ko ay pwede kayatang maghabol sa korte in case na kay Donna mapunta lahat ng mga ari-arian niyo. Alam mong hindi ko yun magagawa. Iniingatan ko ang pangalan namin. Kapag naghabol ako sa korte ay para ko na rin sinira ang lola. Besides ay kilala ko si Donna. Bago pa man magkaroon ng court decision ay baka ubos na ang lahat ng kabuhayan namin. Naniniwala ka ba naman mag-aasawa si Donna? Tumango siya. Batid niyang magagawa yun ni Donna. Kabisado niyang takbo ng isip ng kapatid. Magagawa nito magbayad ng kahit na sinong lalaki na magpakasal dito. Pagkatapos niyon ay ipapaanal nito ang kasal na yon. Isinatinig niya yon kay Angela. Bago niya magawa yun ay unahan mo na siya. Anito, wala akong balak na ipaanal ang kasal ko. Kaya nga naghahanap ako ng lalaki na aayon sa kagustuhan ko. Wika niya. Saka ayokong lagyan ng mansya ang pangalan namin. Tumangu-tangu ito. Halatang nag-iisip ng malalim. May good news ako sa'yo, Juliana. Masiglang wika sa kanya ni Angela nang tawagan siya nito sa telepono isang umaga. Sa wakas ay nakita ko na rin ang lalaking lulutas sa problema mo. Nakadama ka agad siya ng relief. Actually, ay mahigit 2 linggo ko na siyang nakilala. Hindi ko kaagad in-inform sa'yo dahil tinitiyak ko muna kung talaga bang wala siyang kakayahan. Hindi kasi ako basta-basta nagre-rely sa medical certificate. Dahil alam mo naman na maaari yung gawa ng paraan, di ba? Yes, tama ka. Anong pangalan niya? Kailan ko siya pwedeng i-meet? Alam ba niya na ako talagang naghahanap ng mapapangasawa? Hindi pa, but I'm about to tell him the truth. Sabihin mo na kaagad sa kanya, tell him that, relax. Wika nito. Akong bahala sa kanya, basta ready ka lang dyan. Isasama ko sa riyan pagkatapos kong ipagtapat sa kanyang totoo. Okay, hihintayin ko kayo. Naibabanan niya ang auditibo nang maalala niyang hindi pa nito nasabi sa kanyang pangalan ng lalaking yon. Pero hindi na niya yon inintindi pa. Hindi na niya naisip ang ibang bagay. Ang mahalaga sa kanya ng mga sandaling yun ay ang makasal na kaagad. Dahil kahapon lang ay tinawagan siya ni Donna at sinabi nito sa kanya na decided na itong mag-asawa. Juliana, on the way na kami. Nakahinga ng maluwag ang dalaga matapos mabasa ang mensaheng yun ni Angela. Kaagad niyang inihanda ang sarili. Nagbihis siya ng maayos. Formal ang dating niya na animo isang business deal ang nakatakda niyang harapin. Hindi siya mapakali habang naghihintay. Palakad-lakad siya sa sala.
Nang may humintong sasakyan sa tapat ng gate at mabilis siyang sumilip sa bintana. Hindi pamilyar sa kanyang kotseng nakahinto. Pero bago pa man siya nakapag-isip kung kanino yan ay umabis na roon ng isang malaking bulto. Napasinghap siya na mapagsino iyon. Si Noah De Leon. Ganoon na lamang kalakas ang kaba niya nang lumigit ito sa passenger seat sa harapan at alalayang umibis si Angela. No! Sigaw ng isip niya. Hindi maaaring mangyari ang ganoon. Hindi siya papayag na mapagtawanan ni Noah. Ngunit bago pa man siya nakapag-isip ng pinakamabuting gawin ay nakita niyang pinagbuksan ng maid niyang si Wilma ang gate. Tila siya ipinako sa kinatatayuan. Pati ang isip niya ay nag-malfunction sa pakiramdam niya. Hello, Juliana! He's here! Masiglang wika ni Angela, na ngayon ay nasa harapan na niya. Walang salitang lumabas sa bibig niya. Nakatingin lamang siya kay Noah na nasa tabi nito. Sa tingin niya ay nagulat din ito pagkakita sa kanya. Nagpalipat-lipat naman ang tingin ni Angela sa kanilang dalawa ni Noah. Magkakilala ba kayo? Marahan siyang tumango. Hindi pa rin niya mahagilap ang sasabihin. That's good! Wika ni Angela. Hindi ko na kailangang introduce pa ang bawat isa sa inyo. Hindi niya malaman ang gagawin. Nakatingin sa kanya si Noah na wala ring sinabi kahit isa. Bakit ba pareho kayong speechless? What's the matter? Nakuha niyang magsalita. Inalok niya si Noah ng upuan. Pagkatapos ay inutusan niya si Wilma na maghanda ng maiinom nila. Wait for a while, Noah. Baling niya rito pagkatapos. May pag-uusapan lang kami sandali ni Angela. Nang tumango ito ay kaagad na niyang hinila ang kaibigan patungo sa bakanting silid na nasa tabi ng komedor. Inilak pa niya ang pinto nang nasa loob na sila. Oh my God, Angela! Wika niyang sapo ang noo at palakad-lakad. Siya ba ang lalaking sinasabi mo? God, kaaway ko yun mula elementary hanggang high school. Malapit lang sa amin ang bahay na yun. Paano na to? Problemado na saad ni Juliana. Ano bang problema mo? Ang tanong nito. Hindi mo ba nakita ang problema, Angela? Maaaring niya akong ibo ko kay Lola. Hindi niya yun gagawin dahil siya rin naman ang mapapahiya. Hindi madaling aminin ang kalagayan niya. Totoo bang wala siyang kakayahan na magalaw ako? Dudang tanong niya. Kahit misteryoso si Noah noong kapanahunan nila ay marami itong girlfriends. Oo naman, ang totoo niya na hindi pa nga niya inamin noong unang totoong sitwasyon niya. Ang sinabi niya sa akin ay meron siyang malapit na kaibigan na interesado sa panawagan. Matagal bago siya umamin na siya yun. Kahit paano ay na-relief siya. Naniniwala siyang hindi ang tipo ni Noah ang magpapanggap na walang kakayahan. Pero palaisipan sa kanya kung paano ito naging ganon. Psychological ang impotency niya. It happened nung mawala ang girlfriend niya sa araw mismo ng kanilang kasal. Sa States yun nangyari. Kahit paano ay nakadama siya ng awa kay Noah dahil sa nalaman. Trust me, Juliana, at kung nagdududa ka ay maaari mong subukan. Namula ang mukha niya. Naniniwala na ako sa'yo. Agap niya. Sinabi mo na ba sa kanya na akong nanawagan? Sinabi ko na sa kanya na hindi ako yun. Pero hindi ko pa sinabi sa kanya na ikaw yun. Gusto ko kasi may suspense. Pero tsak na iniisip niyang ako yun dahil dito mo siya sa akin dinala. Yun naman talagang gagawin natin, di ba? Marahan siya nitong tinapik sa balikat. Ano pang hinihintay natin? Tara na sa sala na masimulan na ang deal. Alanganin siya. Nahihiya akong humarap sa kanya. Aniya. Nagmamadali ka, di ba? Oo, kaya lang ay nag-aalala ko na baka take the risk. Agap nito. Hindi yun nawawala sa buhay ng tao. Sumugal ka na, ganun talaga ang buhay. Nang hilain siya nito pabalik sa salay, nagpatianod na lamang si Juliana. Dinatnan nila roon si Noah na halatang balisa. Kitang-kita niya sa mukha nitong pag-aalala. Ngunit nang magkasalubong naman ng mga mata nila, isalat na sa emosyon ang mukha nito. Hindi niya alam kung saan magsimula. Pinagsalikop niya ang palad habang nakatingin kay Noah. Mas mabuti sigurong iwan ko na kayo. Ani Angela sa kanila. Doon na muna ako kay Wilma, Juliana. Titingnan ko kung anong menu niya for today. Marahan siyang tumango. Nang sila na lamang dalawa ni Noah, halos baliin niya ang kanyang mga daliri sa pamimilipit. Life is full of surprises. Wika ni Noah. What happened, Juliana? Bakit nangyari sa'yo ang ganon? Napakunot noo siya. Iniisip pa nitong takot siya. Sa maingat na paraan ay nagpaliwanag siya. Sinabi niya rito kung bakit kailangan niyang mag-asawa. Pwede ka namang maghanap ng lalaking magmamahal sa'yo at mamahalin ka rin. Bakit kailangan gawin mo ito? Sabi mo naman ay wala kang diferensya.
Ayokong mag-asawa. What I mean is, hindi ako para sa pagpapamilya. At saka gusto kong maging malinis habang buhay. Tiningnan niya ang maging reaksyon ng binata. Pero blankong mukha nito. Wala siyang ideya kung ano ang tumatakbo sa isip nito. Bumuntong hininga si Noah. Anong magiging setup natin kung sakasakali? Nakadama siya ng panlulumo sa naging tanong nito. Hindi pa pala siya nakatitiyak kung malulutas na nga ang kanyang problema. We'll live in one house of course. Maghihiwalay ba tayo ng silid? Hindi ako nakakatulog kapag may katabi kaya tig-isa tayo ng silid. Tinitigan siya nito. Sa pakiwari niya ay tinitimbang nitong mabuti ang sitwasyon. Nakasisiguro ka ba na ito ang gusto mo mangyari sa buhay mo? Baka kasi magbago ang isip mo. Ayokong sa bandang huli hiwalayan mo ko. Gumaan ang loob ng dalaga. Pareho tayo. Ayoko ring maghiwalay tayo sa bandang huli. Walang annulment na mangyayari sa ating dalawa. We'll live together for the rest of our lives. Akala niya ipapayag na ito kaya naman nasa mukha na niya ang relief. Subalit bigla itong nagsalita. Let me think about this, Juliana. Nanlumo siya. Kung meron kang hindi nagustuhan sa setup natin ay pwede kang mag-suggest ng gusto mo. Okay na sa akin ang setup. No problem about it. But still, I need to think. Mag-isip ka rin mabuti, Juliana. Hindi laro ang papasukin natin. Buo na ang isip ko. At sana ay makapag-isip ka kaagad. Noah, bago pa man mahuli ang lahat. Nang mga sandaling yun ay hindi niya maunawaan ang kanyang sarili. Gusto niyang maglumuhod dito, pumayag lamang itong magpakasal sa kanya. Nag-aalala na si Juliana dahil mahigit isang linggo na ay wala pa siyang tawag na natanggap mula kay Noah. Kahapon nang magkausap sila ni Angela ay sinabi nito na may 2 pang aplikante na pwede nilang kausapin. Interesado raw ang mga iyon na mag-asawa. Wala raw pakialam ang mga iyon anuman ang itsura ng babaeng pakakasalan. Kaya lang ay ayaw na niyang tumanggap ng iba pang aplikante. Nakaset na sa utak niya na si Noah ang kanyang pakakasalan. Ngunit paano kung ayaw nitong magpakasal sa kanya? Tumunog ang telepono sa harap niya. Hindi na niya hinintay na sagutin iyon ng kanyang sekretary. Mabilis niyang dinampot ang auditibo. Hello? Juliana? Noah! Bulalas niya. Bumaha sa dibdib niya ang relief. Nakapag-decide ka na ba? Hindi nito sinagot ang tanong niya. Sa halip ay inanyayahan siya nitong kumain sa labas. Pumayag naman kaagad siya. Sure. Saan ba tayo magkikita? Susunduin kita riyan. Ang sagot nito. Anong oras ka ba umaalis dyan? Ang balak niya kanina ay magpaabot ng gabi dahil marami siyang dapat gawin. Pero saka na muna ang mga yon. Mas importanteng magkita sila ni Noah. 5:00 ng hapon. Sagot niya. Ganoong oras kita susunduin. Wika nito. Okay, see you later. Magaan ang loob ng dalaga nang matapos ang kanilang pag-uusap. Hindi naman niya maintindihan ang kanyang sarili kung bakit hindi na siya makapaghintay na maging asawa si Noah. Nagilty siya dahil ikinatuwa niya na walang kakayahan ito na makuha siya. Hindi na ito kawawa para sa kanya. Wala pang 5:00 ng hapon ay dumating na si Noah sa opisina ni Juliana. Here early. Wika ni Juliana na nakangiti. Maganda pa rin ang mood niya. Nag-aalala kasi ako na baka ma-traffic. I don't want to keep a lady waiting. Napangiti siya sa tinuran nito. Kanina pa niya ipinagbilin sa gwardiya na kapag dumating ito ay patuloyin na sa kanyang opisina. Ang totoo ay excited siya sa pagdating ng binata. Maupo ka muna sandali, Noah. Malumanay na wika niya. Mag-aayos lang ako ng sarili. Go ahead. Marahan siyang humakbang patungo sa comfort room. Maingat niyang isinara ang pinto niyo nang nasa loob na siya. Tiyak na magugulat ang mga kaklase namin noon kapag nagpakasal sa akin si Noah. Ang naglalaro sa isip niya. Taimtim siyang nanalangin na sana'y huwag siyang mabigo sa kanyang nais mangyari. Naisip niya ang kanyang lola. May palagay siyang magugustuhan nito si Noah na maging manugang. Noong kasing mga bata pa sila'y magiliw ang kanyang abuela kay Noah. Kahit na alam nitong magkaribal sila sa klase. Kailan ka pa nakabalik ng Pilipinas, Noah? Tanong ni Juliana dito habang naghihintay sila ng kanilang order. Kanina pa sila walang imik magmula nang umalis sila sa kanyang opisina. Kaya siya na lamang ang naghanap ng mapag-uusapan. Almost 3 years na pero bihira ako magstay sa Polillo. Dito na ako sa Manila nakatira. May kabuhayan kasi ako rito. Tumangutango siya. Nagkita na ba kayo ng lola ko? Remember her? Magiliw siya sa'yo noon. We met once pero hindi kami masyadong nagkakausap. Kumusta nga pala ang parents mo? Naiwan sila sa States. May negosyo na sila roon.
Bakit ka bumalik dito sa Pilipinas? Gumuhit ang pait sa mukha nito. Marami na akong bansang pinuntahan para makalimot sa nangyari sa fiancé ko. Pero lagi akong bigo until one day ay naisip kong umuwi rito sa Pilipinas. Pakiramdam ko kasi wala na akong ibang mapupuntahan kundi rito. Naramdaman ni Juliana ang paghihirap ng kalooban ng binata. Gusto niya itong i-comfort ngunit hindi niya alam kung paano. Tinitigan na lamang niya ito ng may kasamang simpatya. Pakiramdam niya ng mga sandaling yun ay nais niyang makihati sa anumang bigat na dinadala nito. Lalo pa siyang nakadama ng simpatya rito. Nagsabihin nito sa kanya na napagdesisyonan na nitong magpakasal sa kanya. Kamuntik niya na itong yakapin dulot ng kasiyahan na kanyang nararamdaman. Noah, salamat talaga ha. Paulit-ulit na wika ni Juliana habang sakay sila ng lansya patungong Polillo Island. Nakahanda na ang mga papeles na kakailanganin nila para sa kanilang kasal. At kaya sila uuwi ay para ipaalam sa kanyang abuela ang tungkol sa bagay na yon. Natitiyak niyang matutuwa ang kanyang lola. Hindi ito kumibo. Kanina pa ito walang imik. Marahil ay naiisip na naman itong yumaong nobya. Makakalimutan mo rin siya, Noah. Malumanay na wika niya. Pinisil nito ang kanyang palad bilang pagtanggap sa kanyang sinabi. Nagdulot yun sa kanya ng kaginhawaan. Gumanti siya ng pisil sa palad nito. Nang dumaong ang sinakyan nilang lansya ay maingat siya nitong inalalayan bumaba. Nag-aabang na sa kanilang sundo nitong driver na si Mang Rigor. Ipinakilala siya ni Noah rito bilang fiancé habang nakaakbay ito sa kanya. Magkatabi sila ni Noah na naupo sa backseat. Bahagyang nakadikit ang likod niya sa balikat nito. Nagdulot yun sa kanya ng magandang pakiramdam. Ang liit lang talaga ng mundo, Sir Noah. Akalain ko bang taga rito rin sa atin ang magiging girlfriend mo? Ani Mang Rigor na hindi napalis ang ngiti sa mga labi. Marahang tangulang ang iginanti ni Noah rito. Tingin niya ay mayroon itong malalim na iniisip. Gusto sana niya itong tanungin, ngunit nag-aalinlangan siya. Nanahimik na lamang din ang dalaga. Ano kaya ang maging reaksyon ng lola ni Juliana kapag nalaman na ikakasal na siya kay Noah de Leon? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.